Sa nakaraang video, inutusan ni Lin Tian ang dragon. Sunugin mo ang lahat hanggang sa wala nang matira. Agad na ibinuka ng dragon ang panga at naglabas ng matinding agos ng apoy mula sa impyerno. Kumalat ang apoy sa buong paligid, nilalamon ng bawat sulok sa isang iglap. Naging parang eksena ng katapusan ng mundo, natunaw ang lupa at bato, gumuho ang mga gusali, at maging ang hangin ay nagliyab. Ang mga maswerteng nakaligtas sa naglalagablab na apoy ay humarap sa mas matinding panganib, isang napakalaking meteor na bumabagsak, nagdadala ng tiyak na katapusan. Kapag tumama iyon, lahat sa loob ng 100 metrong radius ay mawawala na parang bula. Ngunit hindi iyon hahayaang mangyari ni Avril. Agad siyang nag-cast ng isang napakalakas na spell na tinatawag na Spatial Rift. Sa isang iglap, napunit ang espasyo at lumitaw ang isang itim na siwang, kasendilim ng tinta, sa harap mismo ng meteor. Diretso itong nahulog sa rift at tuluyang naglaho. Huminga ng malalim si Avril, pinunasan ang pawis sa noo, at nakaramdam ng ginhawa, isang iglap lang ang pagitan mula sa ganap na sakuna. Paglingon niya sa direksyon ni Lin Tian at ng dragon, napansin niyang nawala na ito. Sa mismong sandaling iyon, bigla nang nasa harap niya si Killen. Gulat na sabi ni Killen, "Nakaligtas ka sa atake ko." "Imposible, nasaan ang meteor ko?" Ngumiti si Lin Tian at nagpahayag ng papuri, may kamanghamanghang apo si Killen. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong natupok na ang buong kastilyo. Doon lang napagtanto ni Killen kung paano nakaligtas si Lin Tian. Bago pa siya makakilos, dumating ang isang sugatang sundalo at nagulat, hindi kayang talunin ng mga knight ang mga goblin. Nakiusap itong kumilos si Killen para durugan ang mga halimaw. Nanatiling kalmado si Killen at sinabihang huwag magpanik, nasa kontrol pa raw ang lahat. Ginamitan niya ng healing spell ang sundalo. Ngunit sinamantala iyon ni Lin Tian at iniutos sa dragon na maghagis ng fireball sa kanya. Bagamat nabigla, mabilis nakapagpatayo ng magic shield si Killen para protektahan ang sarili. Galit niyang sigaw, "Hanggal, lumaban ka ng harapan at tigilan mo ang mga patagang banat na iyan." Tumawa lang ng malakas si Lin Tian. "Tinatali mo ako sa moralidad ng tao. Huwag mong kalimutan, goblin ako. At ang goblin, walang moralidad." Doon napagtanto ni Killen na lubha niyang minamaliit si Lin Tian. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang buong hukbo niya. Walang pag-aalinlangan, inutusan niyang umatras ang lahat ng knight papasok sa kastilyo. Agad tumakbo ang marami, pero ang mga nasa malayo, pati na ang ilan sa mga tao sa bayan, naiwan sa kamay ng malupit na goblin. Nang makapasok na ang ilan, biglang isinara ang tarangkahan ng kastilyo. Sa loob, minimal na lang ang kaguluhan, pero wasak na ang kanilang moral. Nag-umpisa ang mga tanong at bulong-bulungan, paano natalo ng mga mababang uri na goblin ang kanilang elite knights? Sa laban na iyon, mahigit 3,000 buhay ang nawala, samantalang ilang daang goblin lang ang napatay. Ngayon, malinaw na sa kanila, kung magpapatuloy ito, tiyak ang kanilang pagkalipol. Namumutla sa takot ang mga tao. May mga nagbubulong sa kawalan ng pag-asa. Kung nandito lang sana ang Sword Saint. Sa gitna ng tensyon sa plaza, biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang batang babae ngunit may awtoridad, si Avril. "Mga tao, nakalimutan niyo na ba? Kanina ko lang sinabi, ang pamilya Killen ay hindi papayag na may kahit isa mang masaktan." Sa likod niya, isang malaking pangkat ng mga mage ang walang tigil na nagpapakawala ng malalakas na magic spell laban sa mga goblin na papalapit sa kastilyo. Tumindig si Avril at buong kumpiyansang idineklara, "Hanggat nandito kami, magiging impenetrable fortress ang lugar na ito. Walang sino man ang makakapasok." Sa labas ng pader, sa ilalim ng matinding magical assault, sunod-sunod na sumabog ang paligid, nagdulot ng matinding pinsala sa hukbo ng goblin. Mula sa himpapawid, inutusan ni Lin Tian ang mga goblin na huminto at ipinatawag si Berserk Goblin na umabante. Nang makita iyon, lalo pang lumakas ang kumpiyansa ni Avril. Sigurado siyang nagsisimula ng magpanik ang mga goblin, lalo na't nakapagpabagsak na sila ng mahigit 10 high-level goblin. Nakatayo sa tabi niya, sumang-ayon si Killen. Hindi niya inasahan na ang mga goblin na minsang tinalo ang Sword Saint ay magmumukhang ganito kahina. Kung hindi sila inatake ng biglaan, tiyak na kayang burahin ng kanyang hukbo ang buong puwersa ng kalaban. Tumingin si Avril kay Lin Tian, tapos kay Killen. "Yan ba talaga ang tumalo sa Sword Saint? Kung matalo ko siya, ibig bang sabihin mas malakas ako kaysa sa Sword Saint?" Natawa si Killen at malakas na tumawa.
Haha, tama ka, apo ko. Siya ang magiging tontungan mo para sa tagumpay. Mula sa ligtas na distansya habang sakay ng dragon, malamig at mababa ang boses ni Lin Tian ang sumagot. Wala akong balak na lipulin kayong lahat, pero dahil sa kay-abangan niyo, nagbago na ang isip ko. Huwag niyo akong sisihin sa mangyayari. Tinakpan ni Avril ang bibig habang nakangising ng aasar. Kay-abangan, ikaw na maliit na goblin, iniisip mong mababago mo ang mundong ito. Ngumiti lang si Lin Tian at pinaikot ang dragon palayo sa battlefield. Sumunod sa kanya sina Berserk Goblin, Gobushan, at mahigit 10 hero-ranked goblins. Ang direksyon nila, ang lugar ng mga silungan. Nang makita ito, nabahala ang mga mage. Lady Avril, balak ba nilang salakayin ang shelter? Ngumiti ng kumpiyansa si Avril. Huwag kayong mag-alala, may magical barrier na kami sa paligid ng shelter. Kahit high-level goblin, hindi iyon mababasag. Ilang sandali pa, nakarating si Lin Tian at ang kanyang hukbo sa shelter. Pinuprotektahan iyon ng isang gintong magical barrier na mukhang matibay. Lumapit si Berserk Goblin at humingi ng pahintulot kay Lin Tian na ipakita ang kanyang lakas. Matapos magpa-address kay Lin Tian, bahagya siyang yumuko at buong puwersang binangga ang barrier. Bawat pagsalpok ay nagpayanig sa buong syudad. Ramdam ang matinding panginginig, biglang dumilim ang mukha ni Killan sa pag-aalala. Masama to, malapit nang mabasag ang barrier. At sa ilang matitinding pagsalpok, tuluyang nabasag ang harang. Sa isang malakas na pagsabog, bumukas ang pasukan ng shelter. Nagsigawan sa takot ang mga tao. Nasaan si Avril? Bakit hindi siya dumarating para iligtas kami? Sino pa ang makakapagsalba sa atin ngayon? Sana narito ang Sword Saint. Pumasok sina Lin Tian at ang mga goblin, malamig ang mga mata habang nakatingin sa mga inosenteng sibilyan. Wala siyang naramdaman ni Katie Ting na awa. Sa boses na walang emosyon, idineklara niya. Dahil hindi lumabas ang mga nasa kastilyo, pipilitin naming buksan nila ang kanilang mga pinto, anumang paraan ang kailangan. Bilang isang City Lord, hindi kailanman inakala ni Avril na ang isang grupo ng mga nilalang na kasing baba ng goblins, na itinuturing na pinakamahinang monster sa buong kontinente, ay kayang pamunuan ng buong lahi ng elf para lusubin ang kanyang syudad. Mas nakakatakot pa, pati ang babaeng Sword Saint ng lahing tao ay nahulog sa impluwensya nila. Nagsimula ang lahat ng utusan ni Lin Tian ang full-scale assault sa Killenberg Fortress. Agad na sumugod ang napakaraming goblins sa outer city at nagsimulang maghasik ng walang pinipiling masaker sa mga sibilyan, bata, matanda, lahat ay pinapatay. Nang makita ito ng mga sundalo, halos mangiyak-ngiyak silang nakiusap kay Killen, ang matandang City Lord, nabuksan ang city gates para makalabas at mailigtas ang mga tao. Pero alam ni Killen na ang pagbubukas ng gate ngayon ay para na ring pagmarcha patungo sa tiyak na kamatayan. Tanging sa matibay na depensa nila magkakaroon ng pag-asa ang syudad. Ang hindi niya maintindihan ay kung paano nabasag ng goblins ang proteksyon ng syudad, isang barrier na pinagsama-samang ginawa ng napakaraming mages sa loob ng maraming taon, na ganoon na lamang kadali sinira ng goblin. Samantala, ang mga sundalo, na hindi alam ang tunay na panganib ng kalaban, ay iisa lang ang iniisip, iligtas ang kanilang pamilya. Kaya't nagsimulang alisin ng ilan sa kanila ang harang sa castle gate. Nang makita ito, agad silang pinigilan ni Avril, at hinimok na huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Sinabi niyang ginagawa na nila ng mga mages ang lahat para protektahan sila. Pero biglang may kakaibang tunog mula sa likuran. Paglingon niya, halos lumaki ang mga mata ni Avril sa gulat nang makita ang ama niyang nakabulagta, umaagos ang dugo mula sa sugat sa noo. Ito pala ay gawa mismo ng Elf Queen. Ang mga tauhan nito ay may dalang mga baril na armas, payak kung ikukumpara sa makabagong pamantayan, pero sa mundong ito, napakalakas ng kapangyarihan. Nagtago ang mga elf sa malayo at kalmadong binabaril ang kanilang mga kalaban ng may nakamamatay na katumpakan. Nang makita ni Avril ang malaking grupo ng elf sa paanan ng pader, nakaramdam siya ng matinding takot. Hindi niya maunawaan kung bakit kakampi ng goblins ang mga elf, at kung bakit ganoon kalakas ang kanilang armas. Sa oras na iyon, si Killen ay gumagamit ng magical shield para harangin ang mga bala ng elf. Sa isip niya, hindi na mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ay malinaw na kaaway na ngayon ng mga elf ang mga tao. Biglang sumigaw ang Elf Queen, mga kapatid. Noon, inalipin ng mga tao ang marami sa ating lahi, ngayon, oras na para maghayganti.
Agad tinaas ng mga elf ang kanilang kakaibang armas at itinutok sa mga sundalong tangkang umalis sa castle gates. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Killen na gamitin ang high-ranking spell, Heaven's Gate. Mula sa langit, bumagsak ang isang napakalaking pilak na energy gate, nagsilbing harang sa pagitan ng mga halimaw at mga sibilyang tumatakas. Mabilis niyang inutusan ang apo na tumakas, dahil ang spell na iyon ay kumakain ng napakalaking enerhiya at hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Pero bago pa niya matapos ang sinabi, dumating ang isang sundalo na takot at iniulat na wala na silang matatakbuhan, napapalibutan na rin ng goblins ang likurang gate ng kastilyo. Halos hindi makapaniwala si Killen. Hindi niya inisip kailanman na magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang mga goblins. Isang lalaki na kanina pa nakamasid sa papalapit na hukbo ng goblins ang lumapit kay Avril at nagmakaawa na mag-isip siya ng paraan. Hindi ba't isang kahihiyan kung ang City Lord mismo ay walang magawa kundi panuurin ang kanyang mga nasasakupan na patayin ng mga goblins? Bigla, may sumigaw habang nakaturo sa tuktok ng isang gusali. Lahat kayo, tingnan nyo. Ang Sword Saint Alice. Ligtas na tayo. Sunod-sunod ang mga papuri at desperadong sigaw. Lady Sword Saint. Sa wakas nandito ka, sa buong kaharian, walang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa iyo. Iligtas mo kami, pero habang nalulunod ang lahat sa saya at pag-asa, biglang dumating ang trahedya. Naglaho ang anyo ng Sword Saint sa kanyang kinalalagyan, at sa isang iglap ay nasa harapan na siya ng Heaven's Gate, hawak ang kumikislap na espada. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang Advanced Sword Technique, isang gintong hiwa na diretso sa Magical Gate. Sa isang malakas na paghampas, tuluyang nabasag ang Heaven's Gate. Sobrang lakas ng impact na yun kaya't natangay si Avril mula sa pader ng lungsod at bumagsak ng malakas sa lupa. Pero hindi pa doon nagtapos ang matinding atake, patuloy itong sumugod na tila may dalang wakas ng mundo. Agad na nagcast si Killen ng isang defensive barrier, umaasang kakayanin itong pigilan ang hampas na iyon. Ngunit lubha niyang minamaliit ang kapangyarihan ng Sword Saint. Sa mismong sagupaan ng dalawang puwersa, ang Grand Mage, na minsang kinilala bilang pinakamagaling sa mga white robe, ay biglang napagtantong wala pala siyang laban. Wasak ang barrier, at siya mismo itinangay at bumagsak sa lupa na parang itinapong sako. Pag-angat ng tingin, nakita niya si Alice na nakatayo sa ibabaw ng pader, malamig ang tingin at walang kahit anong emosyon. Nababalot ng galit at lungkot, napasigaw si Killen, hindi makapaniwala. Nabaliw ka na ba, Alice, hindi mo ba nakikita? Tinutulungan mo ang kasamaan, ngunit hindi sumagot si Alice. Nakatayo lang siya roon, nanlalamig ang mga mata na para bang dumadaan sa kaluluwa. Ramdam ni Killen ang kilabot, kaya agad siyang lumapit kay Avril at nagbabala. May mali kay Alice, kailangan nating umatras sa kastilyo, ngayon. Wala na siyang inisip kundi ang sarili niyang kaligtasan. Tumakbo siya papasok ng kastilyo, iniwan ang mga sibilyan na nagsisigaw. My Lord, anong ginagawa niyo? Nangako kayong paprotektahan kami. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Tian sakay ng kanyang dragon, pamwesto sa likuran ni Alice at bamulong sa tukso. Alice, hindi ba para sa'yo, mga demonyo lang na nakabalat kayo bilang tao ang mga yan? Narinig mo mismo, hindi ba? Gusto ka nilang ipako sa krus para sa tinatawag nilang redemption. Ang mga salita ni Lin Tian ay tumama agad sa kanyang puso. At bago pa matapos ang katahimikan, bumagsak si Alice mula sa langit na parang bulalakaw. Nagpanik ang mga tao sa ibaba. Nagsitakbuhan sila palayo at nagpaliwanag. Hindi kami yun. Mga kasinungalingan lang yun ng babaeng si Avril. Wala kaming intensyon na saktan ka, Lady Alice. Bata man siya, pero masama ang ugali niya. Isa-isa silang sumigaw, humagulgul, at nagmakaawa na huwag siyang pakinggan. Nangako sila ng walang hanggang katapatan kay Alice, ngunit tinugon lang sila ng malamig niyang titig. Isang iglap lang, hinugot niya ang espada at pugot ang ulo ng isang lalaki. Mula roon, tuluyan na siyang lumakad sa landas na walang balikan. Sawa na ako sa mga demonyo na nagkukubli sa balat ng tao. Kung dati ginagamit niyo ang mga espada para patayin ang mga halimaw, ngayon ako ang gagamit ng parehong espada para pagbayarin kayo. Parang apoy na kumalat ang takot. Nagunahan ang mga inosenteng sibilyan papasok sa kastilyo, ngunit dahan-dahan silang sinundan ni Alice, tila kamatayan na humahabol sa kanila. Please, Alice, huwag mo kaming patayin. Patawarin mo kami. Ang kanilang iyak.
Ngunit wala pang 3 segundo, lahat sila'y natamba, walang natirang buhay. Ang pasukan ng kastilyo'y nabalot ng dugo at bangkay. At mula sa sandaling iyon, si Alice ay tuluyan ng naging isang fallen angel. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.